Hello sa Chronicles Recap. Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manhwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at i-like ito. I just need some space. Pinapaliwanag dito kung ano ang Royal Knights. Ang mga Royal Knights ay mga knights na naglilingkod sa hari. Ito ay ang pinakamataas na karangalan na maaaring makamit ng isang knight. Sa kabilang banda, sa isang kwarto kinausap ng ating bida ang naglilingkod sa hari. Diniretso niya ang ating bida na gusto niyang imungkahi ang kanyang pagkilala bilang isang Royal Knight. Dahil sa karaniwang miyembro ng samahang ito ay hindi madaling makuha at nangangailangan ng malaking pagsusumikap upang mapatunayan na karapat-dapat siya sa pamamagitan ng mga pagsubok ng idinisenyo ng Royal Family. Ngunit sinabi niya na siya ay may exception. Dahil kung sasama siya sa kanila sa kabisera ngayon at magsusumpa ng katapatan sa kanilang hari, maaari siyang sumali ng hindi dumadaan sa mga pagsubok. Pero ang ating bida ay naliliitan pa sa inaalok nila sa kanya, kaya napataas ang kilay ng matanda kung tinatanggihan ba siya sa inaalok niya. Mukhang hindi na inaasahan ng ating bida ang inaalok niya, dahil siya ang panganay na anak ng pamilyang Dimitri at wala siyang kakulangan, kaya tinanong niya sa kanya bakit pa siya magpapakahirap na pumunta sa kabisera at maging isang Royal Knight. Sumagot ang matanda, kapag naging Royal Knight siya, bibigyan nila sila ng sariling mansyon, at ang pamilyang Dimitri ay bibigyan ng mas mataas na titulo. Ngunit sinabi ng ating bida sa kanya na iyan na ba ang pinakamagandang maibibigay ng pamilya ng hari. Bigla na lang nagalit ang matanda dahil parang iniinsulto ang hari nila sa sinasabi niya. Sinabi niya ang dahilan kung bakit siya nais ng kanyang kamahalan, ang emperador, ay dahil pinahahalagahan niya ang kanyang potensyal sa hinaharap higit kaysa sa kanyang kasalukuyan. Na maaari siyang maging isang Royal Knight, at magkaroon siya ng bagong titulo at maging may-ari ng bagong mansyon sa kabisera. Sinabi niya na ito ay isang gantimpala na sobrang laki para sa kagaya niya. Sumagot ang ating bida sa matanda na siya ang nagkakamali dito, hindi siya. Tinanong ng matanda kung ano ang ibig niyang sabihin. Pinaliwanag niya na kamakailan lang, may dumating na pamilya mula sa Count Gregory upang makipag-usap sa ating bida. Sinabi nila na bilang kapalit ng kanyang panunumpa ng katapatan sa kanila, inalok nila siya ng isang mansyon sa kabisera na may libu-libong 36 na square feet na lupa, na may kasamang ginto at pilak. Gusto rin nilang siyang maging kanilang kamag-anak sa pamamagitan ng politikal na kasal. Naiinis ang matanda sa mga traidor mula sa imperyo ng Kronos dahil nagsimula na silang kumilos. Sinabi ng ating bida mula naman sa pamilyang Denver na 3 araw na ang nakalilipas, sinabi nilang nais nilang siyang maging sponsor. Naiinis ang matanda dahil nakasali na rin ang pamilyang Denver mula sa imperyo ng Valhalla. At sa huling sinabi ng ating bida noong isang gabi, nakipagtagpo siya sa isang kinatawan ng pamilyang Benedict. Nag-alok sila ng kondisyon na 3 beses na mas mataas kumpara sa ibang pamilya, at higit pa. At sa susunod na buwan, plano nila gawin na matugunan ang sariling pangangailangan ng pamilyang Dimitri. Iniisip ng matanda na wala na silang pag-asa dahil naunahan na sila ng mga taong may malaking impluwensya sa Cairo. Sinabi niya na nagkaroon sila ng isang huling hakbang ngunit hindi nila napansin na may iba pang mga faction na palihim na kumikilos. Ngunit sinabi niya na wala pa ring dahilan kung bakit hindi niya sila dapat piliin. Tulad ng sinabi ng ating bida, may mga traidor na nagsisikap na patayin ang buong bilang ng kaharian. Nagpapasalamat siya sa commander ng Royal Knights na siyang pinakamahusay na mandirigmang kailanman sa Cairo. Dahil siya ang nangunguna sa pagpigil sa pag-aaklas at nasa kontrol nila siya. Ngunit mahirap para sa Royal Family na makialam sa mga gawain ng estado dahil ang kanilang mga mata at tenga ay nakasarado. Sinabi niya na tulad ng alam niya, ang Cairo ay isang napakaliit na bansa. Kahit na ang minukahi niya kanina ay nakaharap sa pagtutol mula sa mga ibang maharlika, ang maipapangako niya lamang sa kanya ay isang pwesto bilang Royal Knight. Gayunpaman, nakikiusap siya sa ating bida kung maibibigay niya ba ang kanyang lakas sa kanyang hari. Tingin ng ating bida na sa isang kaharian, may 4 na puwersa. Ito ay isang pamilyar na sitwasyon sa kanya dahil siya ang ika-12 na anak ng Heavenly Demon. Sinabi ng ating bida na ang mga naunang 3 minukahi sa kanya, at maging ang isa mula sa Royal Family ay hindi nakahikayat sa kanya kaya't hindi niya nais na tanggapin ang anumang mga mungkahi nila. Ngunit sa ngayon, hindi niya pa ito tinatapon. Dahil doon natuwa ang tagapaglingkod ng hari dahil mayroon pa rin silang pag-asa na makumbinsi ang ating bida. Sinabi ng ating bida kung maaari muna siyang bumalik muna para sa araw na ito, dahil may kailangan pa siyang gawin.
Sinabi ng matanda na maghihintay siya sa ating bida para sa araw na manunumpa siya ng katapatan sa kanilang hari. 4 na mungkahi, 4 na pagtanggi. Ang ating bida ay walang anumang balak manumpa ng katapatan sa alinman sa 4 na puwersa, dahil maaring sila maging kaaway niya. Iniisip niya na dapat niyang palawakin ang oras sa pamamagitan ng pag-iwan ng kwarto para sa lahat ng mga puwersa. Sa ibang eksena, pumunta ang ating bida sa kampo ng pagsasanay ng Dimitri upang mag-ensayo. May isang taong nagpapansin sa ating bida. Nagpakilala ang isang lalaki na nakasuot ng butler, nagpakilala siya na si Mickey mula sa Intelligence Department ng Valhalla. Iniisip ng ating bida kung ano ang ginagawa dito ng isang miyembro ng Valhalla. Nagtataka siya dahil ang taga Valhalla ay nakauniforme siya ng staff ng Dimitri. Tinanong ng ating bida kung ano ang pinunta niya sa lugar ng Dimitri. Seryoso sinabi ng ating bida na ipinaabot niya na ang mensahe niya sa pamamagitan ng pamilya ng Denver ilang araw na ang nakalilipas. Natakot siya sa mga titig ng mata ng ating bida, kaya biglang humingi ng pasensya ang lalaki dahil sa bastos niyang paglapit sa ating bida. Pinaliwanag niya sa ating bida noong mga panahong iyon, dahil sa mga matang nakapaligid sa kanya, wala siyang ibang magawa kundi sumunod sa mga formal na aksyon. Ngunit ngayon, maaari niyang isipin na ito ang tunay na nararamdaman ng Valhalla. Dahil ang Valhalla ay nahulog sa pag-ibig sa potensyal ng ating bida. Sinabi niya ang nasyonalidad ng ating bida, bagaman ay isang suliraning mahirap lutisin dahil nasa kaharian siya ng Cairo. Bukod doon, mahirap din na hayaan nila ang pamilyang Dimitri na makamit nila ang isang malaking halaga ng kayamanan. Sinabi niya ang dahilan kung bakit siya nandito, upang alokin niya siya ng sariling mataas na titulo ng maharlika, pati na rin ang isang minahan ng bakal at magbibigay din sila ng isang matabang teritoryo, at upang mapanatili nila ang kanilang kasalukuyang katayuan bilang isang panday. Tingin ng ating bida ang tiyak ng kaligtasan ng kanyang pamilya ay isang hindi kapanipaniwala na alok. Sinabi ni Mikim na ang pinakamahalaga para sa isang mandirigma, ang magkaroon ng kapangyarihan. Dahil ang Valhalla ay espesyal na magbibigay sa ating bida na magkaroon ng akses sa kanilang treasury ng Class 1. Nagulat ang ating bida dahil ang Valhalla ay gumagawa ng mga bagay tulad ng mind method at sword arts at nag-iingat ng lahat ng tala mula sa kanilang mga ninuno. Ito ay ipinapanatili nila ang mga ito sa kanilang treasury. Ang mga tala na ito ay naka-classify, base sa antas ng kanilang nilalaman. Maliban sa mga espesyal na record, na pinakamataas na antas, lahat ng iyon ay nakaimbak sa Class 1. Pinaliwanag niya kalaunan, itinatag ng Valhalla ang sarili bilang nag-iisang imperyo matapos sakupin ang buong kontinente. Sa madaling salita, ang kanyang presensya sa kaharian ng Cairo ay naging daan upang mas mabilis na makamit niya ang nais niyang resulta. Kaya't minukahi niya sa ating bida kung mananatili siya sa tabi ng Valhalla kung saan may isang maluwalhating kinabukasan para sa kanya. Tingin ni Mikin na kailangan niyang siguraduhin ang kabayaran at pagbabanto upang magdulot ng takot sa isang tao. Dahil ang sinumang matalino ay hindi magkakaroon ng ibang pagpipilian kundi ang tanggapin ang kanyang mungkahi. Sinabi ng ating bida na tinatanggihan niya ang inaalok niya sa kanya. Nagulat ang lalaki at hindi siya makapaniwala dahil tinanggihan siya sa magandang inaalok niya. Ipinaliwanag ng ating bida na ang dahilan ng kanyang pagtanggi ay hindi dahil sa hindi sapat na kabayaran o dahil sa kanyang katapatan sa bansang ito. Tinanong naman ni Mikin kung ano ang dahilan niya. Sinabi ng ating bida na matagal na siyang nakatanggap ng maraming mungkahi kamakailan. Ang ginagawa ng ating bida upang taasan ang kanyang halaga nang hindi naiiwasan ang anumang pagpili. Pinaliwanag niya kung titingnan niya ang kasalukuyang sitwasyon ng kaharian ng Cairo, ang mga Royal Knights ng kaharian. Si Marcus Benedict, si Count Gregory, at si Count Denver. Sinabi niya ang pagpapanumpa ng katapatan sa kapangyarihan ay hindi gaanong madaling gaya ng inaakala nila. Dahil kailangan niya magplano kung paano siya makakagalaw sa hinaharap. Dahil nasa krusyal na bahagi siya ng kanyang buhay kung saan kailangan niya pumili sa kanilang 4, kaya hindi lamang dahil sa mga mungkahi na binibigay nila sa kanya. Gusto maglaan ng ating bida ng oras upang makita kung sino ang karapat-dapat na isugal ang kanyang buhay para sa kanila. Tingin ng ating bida na kailangan niyang magmukhang tapat sa kanyang nasasakupan. Gagawin niya ito upang maging malinaw na hindi siya nagpapahintulot na siya ay lumuluhod sa isang tao, kahit isang beses lang. Kaya upang makuha ang kanyang puso, kailangan ng ating bida na ipakita na siya'y magpapatuloy hanggang sa dulo kapag siya ay sumumpa ng katapatan. At dahil doon naantig si Mikin nang hindi man lamang niya napansin na ito ay isang planadong aksyon ng ating bida. Hindi alam ni Mikin kung gaano katagal bago maunawaan ng ating bida ang halaga ng Valhalla,
ngunit hindi sila maaaring maghintay ng masyadong matagal sa pagpapasya niya. Pinayuhan niya ang ating bida na mag-ingat, at huwag maging masyadong huli kaya't mangyaring magbigay siya ng sagot sa kanilang mungkahi sa pamamagitan nito. Sumang-ayon naman ang ating bida sa kanya. Bago umalis si Maykin may gusto siyang ibigay sa ating bida ng isang regalo, bilang simbolo ng kanilang darating na magandang ugnayan. Sinabi niya sa ating bida na mag-ingat siya sa Southern Front, dahil parang bomba ito na tila maaaring sumabog anumang oras. Sa kabilang eksena, aalis na ang ating bida upang maglikod sa pambansang depensa, si Hans ay umiiyak dahil ang young master niya ay aalis na. Sinabi ng ating bida sa kanyang ama na babalik siya ng malusog at ligtas pagkatapos ng kanyang serbisyo. Hindi maiwasang mag-alala ni Baron Romero sa kanyang panganay na anak. Sinabi ng asawa niya na huwag siyang masyadong mag-alala sa kanilang anak. Dahil hindi ito ang Western Front kung saan mayroon silang bahagi ng border sa imperyo ng Kronos. Sinabi ng asawa niya na ang kanilang anak ay naatasan sa Southern Front, na iniisip nilang ligtas ito. Sinabi niya na siguradong makakabalik siya ng ligtas. Naiintindihan naman ito ni Baron Romero na magiging ligtas ang kanyang anak. Ngunit sa tingin niya, ang pag-aalala sa kanilang mga anak ay hindi maiiwasan. Sinabi ng ating bida sa kanilang mga kasamahan na maglakbay sila patungong Southern Front. Makikita ang mga pribadong sundalo ng ating bida na sasama din sa kanilang lord. Hindi nila alam sa oras na iyon na ang pagdating ng ating bida sa Southern Front, na magdudulot ng anumang uri ng resulta kapag siya ay bumalik. Huminto muna sila sa isang lugar bago sila dumating sa Southern Front. Sila ay magpapahinga muna dito ngayon, at magpapatuloy sila papunta sa Southern Front sa pagdating ng umaga. Nagrenta ang ating bida ng isang buong kwarto para sa kanilang lahat. Natutuwa ang mga sundalo ng ating bida dahil inaasahan nila na may puso ang ating bida. Narinig nila na ang ibang mga maharlika ay hinahayaan lang nila ang kanilang mga sundalo sa labas. Sa kabilang banda, naistorbo ang ating bida habang may binabasa siya dahil nakarinig siya ng ingay sa labas. Pumunta ang ating bida sa ibaba upang makita ang problema, may isang taong sumisigaw na gustong niyang angkinan ang buong kwarto. Makikita si Kevin na naiinis at gustong sapakin ang lalaki. Nagpakilala ang lalaki na siya ang panganay mula sa pamilyang Albert. Siya si Henry Albert, siya ay may itsura na may pandak na pangangatawan na mataba na may kulay pink ang buhok na parang Peppa Pig. Teka lang guys, shout out nga pala sa mga solid supporters natin na sina Runner sa Lungguhits Taana 30, at si Raymark 189. Kung gusto nyo magpa-shout out, ay comment nyo lang sa ibaba. Maraming salamat. Isang banda, may binabasa ang ating bida na isang sulat. Narinig nila na sinasagawa ng ating bida ang tungkulin niya sa pambansang depensa. Naiintindihan niya ang dedikasyon ng ating bida sa kaharian ng Cairo. Pero ayaw niyang masira ang kalusugan ng isang tulad ng ating bida sa hindi magandang kapaligiran. Dahil ginamit niya ang koneksyon niya para maipadala siya sa Southern Front upang mapanatiling ligtas siya. Makikita ang nagpadala ng sulat ay ang pamilyang Benedict. Sinabi niya sa ating bida na palaging niyang tatandaan na naghihintay ang pamilyang Benedict para sa kanya. Ang pagpapakita ng mabuting loob na ito ay ilang buwan nang ginagawa ng Marquis sa ating bida. Siya ang leader ng aristocrat na grupo na si Marcus Benedict. Sinabi niya na ayaw nila mawala siya sa kanila. Dahil sinabi nila na walang mas mahusay na talento kagaya ng ating bida na hindi dapat pumunta sa Royal Knights. Tingin ng ating bida sa Southern Front, sa kabila ng paniniwala ng Marquis na ligtas ito para sa kanya. Ngunit sinabi ng intelligence agent ng Valhalla sa kanya ang Southern Front ay parang ito'y bomba na naghihintay na lang sumabog. Tingin niya na malalaman din niya kung ito'y ligtas kapag pumunta na siya dito. Sa kabilang banda, nagpakilala ang nag-iisang pangalawang anak ng pamilyang Albert, na si Henry Albert. Siya ay isang mayabang na lalaki na may kulay pink na buhok na kamukha ni Peppa Pig. Pinagyabang niya na siya'y isang prestihiyoso ng isa sa mga kilalang pamilya ng Cairo na nais gamitin ang buong kwarto, kaya tinanong niya sila kung paano nila maglalakas loob na tumutol sa kanyang nais. Lumapit ang ating bida at tinanong niya kay Chris kung ano ang nangyayaring problema. Sinabi niya sa young master niya na pinapaalis sila dahil gusto nilang gamitin ang buong kwarto. Tapos sinabi ng baboy na nirentahan nila ang buong lugar, pero siya'y masyadong mapilit na sila talaga ang nagmamay-ari nitong lugar. Nalaman ng ating bida ang tungkol sa pamilyang Albert, tingin niya sa kanya na siya ay nalulunod sa kanilang dating karangyaan na pamumuhay, kahit na hindi na sila kilalang pamilya ngayon. Tinanong ng ating bida kay baboy kung bakit kailangan nilang umalis sa lugar na ito, dahil sila ang unang nagrenta dito.
Mayabang na tinanong ng baboy sa ating bida kung siya ba ang namumuno sa mga sundalo dito sa loob ng kwarto. Sumagot ang ating bida na mga tauhan niya sila. Sinabi ng mataba na basahin niya ang sitwasyon nila ngayon. Hindi alam ng mataba kung saan nanggaling ang ating bida, pero tinanong niya sa kanya kung hindi niya ba naiintindihan na nagalit siya at magiging masama para sa kanya dahil papunta rin sila sa Southern Training Camp. Nagbigay ang matabang lalaki sa ating bida ng 10 minuto para umalis sa harapan niya. Nagtataka ang ating bida kung ganito ba talaga tinetroto ang mga miyembro ng malalayong pamilya tulad ng Dimitri. Sinabi ng ating bida na hindi siya aalis sa lugar na ito. Sinabi niya sa kanya na may alam siyang simpleng paraan ng ating bida para malutas ang ganitong sitwasyon. Bumunot ng espada ang ating bida. Sinabi niya sa matabang lalaki na bumunot siya ng espada at magduwelo sila. Seryosong sinabi ng ating bida sa kanya kung matatalo niya siya, aalis siya ng malugod sa lugar na ito kasama ang mga tauhan niya. Nainis ang mayabang na matabang lalaki sa ating bida, dahil ang lakas ng loob ng ating bida na hamanin siya sa laban. Biglang napansin ng bantay ng Bik na si Roman Dimitri ang kaharap ng Lord niya. Kaya pinigilan niya ang Lord niya, dahil kailangan niyang huminto agad, dahil ang lalaking kaharap niya ay si Roman Dimitri. Ipinaliwanag niya na siya ang swordsman na kamakailan lamang ay naging pinakabatang ranker sa kasaysayan ng kaharian ng Cairo. Natakot na ang maliit na mataba dahil ang kaharap niya ay isang pinakabatang ranker. Dahil nabalitaan niya ang ating bida na siya ay tinuturing na pinakabatang ranker ng kaharian ng Cairo. Mula sa digmaan laban sa Barko, pinatay ng ating bida ang panganay na anak ng pamilyang Barko sa harap ng kanyang sariling ama. Nakita niya din na siya ay isang demonyo na walang dugo, at luha ang ating bida sa mga kalaban niya. Tinanong ng ating bida kung bakit siya tumigil na bumunot ng espada. Ang mayabang na baboy ay hindi niya na kayang mabunot ang kanyang espada dahil sa takot niya sa ating bida. Iniisip ni Henry na katapusan na niya kung makikipaglaban siya sa ating bida. Dahil patay na siya sa oras na bunutin niya ang espada niya. Nagpalusot na lang siya sa ating bida, sinabi niya sa kanya na nakalimutan niya na may ibang gagawin pa siya, habang hindi siya makatingin ng maayos sa ating bida. Kaya ang gagawin niya ay tatapusin niya na ito bilang kanyang kasalanan at ituturing na itong nalutas niya. Kaya sinabi niya sa kanya na dapat siya magpasalamat sa kanya. Biglang sumaludo si Henry sa ating bida, dahil wala siyang ibang nais kundi parusahan siya para sa kawalang galang sa pamilyang Albert. Pero bigla na lang lumapit ang ating bida kay Henry na hindi napansin ng baboy, at dahil doon nagulat siya. Sumigaw siya habang tumatakbo ng napakabilis papalayo sa tinutuluyan nila dahil akala niya tatapusin siya ng ating bida. Nalaman ng ating bida na ganito ang kalakaran sa Southern Front ng mga ibang maharlika. Sa araw na iyon, may iba pang maharlika na dumating sa tinutuluyan nila na nangyari ang kaparehong insidente katulad kay Henry. Dahil sa tatlong magkaparehong insidente, lahat sila'y umalis matapos marinig ang pangalan ng ating bida dahil sa kanilang takot. Sinabi ng isang babae sa ating bida na karaniwang nangyayari dito sa Southern Front. Dahil kung ikukumpara nila sa Western Front, walang panganib dito sa Southern Front dahil sa maayos na relasyon nila sa kaharian ng Hector. Kaya ang mga anak ng mga maharlika na hindi makaiwas sa military service ay ginagawa ang lahat para mapunta sa Southern Front, na kilala nilang bilang isang resort. Sinabi niya sa ating bida ang pagsasanay nila ay magaan, at wala din sila anumang bagay na kailangan nilang isugal ang kanilang buhay. Ito ang perpektong lugar para sa mga maharlika na kumpletuhin ang kanilang tungkulin sa pambansang depensa. Sa isang banda, kumuha ang ating bida ng isang mapa ng kaharian ng Cairo. Tingin ng ating bida na eksaktong 48 araw na ang nakalipas, ang mga spy ng kaharian ng Hector ay tumawid sa mga borders ng Cairo, kahit na bumalik sila matapos lamang kumpirmahin ang mga kilos sa Southern Front. At 3 beses pa silang nagkumpirma ng Southern Front pagkatapos doon. Hindi niya tiyak kung naghahanda sila para sa digmaan o hindi, pero sa pagkolekta ng mga pira-pirasong impormasyon pa lang, ang kasalukuyang Southern Front ay hindi isang santuwaryo. Dahil doon natuwa ang ating bida dahil naamoy niya ang pamilyar na dugo sa hangin sa isang digmaan. Sa kabilang banda, nagpakilala si Viscount Valefranc bilang kanilang commander. Sinabi niya sa kanila ang Southern Training Camp ay isang lugar para magbigay ng basic training sa mga sundalong ipapadala nila sa Southern Front, at isasama nila sila sa Reserve Corps pagkatapos ng 3 linggong pagsasanay nila, at doon nila gugugulin ang natitirang serbisyo nila. Pero ang ibang maharlika ay walang pakialam sa sinasabi ng kanilang commander. Sinabi ng commander na kailangan nilang kalimutan nila kung anuman ang katayuan nila bago sila pumasok dito sa kampo.
Dahil simpleng sundalo sila na kumukumpleto ng kanilang serbisyo sa militar. Sinabi niya na kung sino man sa kanila ang umakto ng walang galang sa mga patakaran dito sa kampo, ipapadala niya siya sa Western Front bilang parusa dahil sa pagsaway nila sa patakaran nila. Tingin ng ating bida sa commander nila na madali lang ang parusa na ibibigay niya sa kanila, kapag lumabag sila sa patakaran sa kampo, ipapadala niya sila sa Western Front kung saan may nagaganap na digmaan laban sa imperyo ng Kronos. Nagulat ang ating bida dahil ang mga katabi niya ay bigla na lang bumait para hindi sila maparusahan at hindi sila maipadala sa Western Front. Sinabi ng commander na malalaman nila ang schedule ng pagsasanay nila sa gabi. Iniutos sa kanila na ilabas at ayusin ang mga gamit nila sa itinalagang kwarto para sa kanila. Biglang may isang knight na lumapit sa ating bida dahil gusto siyang makausap ng commander nila sa pribadong kwarto. Binati ng commander ang ating bida ng magandang pagtanggap sa Southern Training Camp, at tinanong kung naging komportable ba ang biyahe niya papunta dito. Tumugon ang ating bida na wala siyang naging problema. Tinanong niya sa ating bida kung gaano siya ka-excited nang marinig niyang ipapadala siya dito sa Southern Training Camp, ang pinakabatang ranker ng Cairo. Dahil masaya siya makita ang taong pinanganak na isang nakatagong dragon sa pamilyang Dimitri. Sinabi ng commander na magiging tapat siya sa kanya, kaya pinatawag siya rito dahil may gusto siyang kumpirmahin ang isang bagay. Tinanong niya kung totoo ba si Marquis Benedict ang gumawa ng koneksyon para maipadala siya sa Southern Training Camp. Sumang-ayon ang ating bida na si Marcus Benedict ang dahilan kung bakit siya nandito, kahit na hindi niya hinihiling na gawin niya ito para sa kanya, dahil narinig niya na ginamit niya ang koneksyon niya para mangyari ito. Makikita ang nakatagong ngiti ng commander sa ating bida. Iniisip niya na malaking pinuhunan ni Marquis Benedict sa ating bida. Tingin niya na kung makakagawa siya ng koneksyon sa ating bida ng maaga, baka magkaroon siya ng pagkakataon na makapasok sa central government. May gustong sabihin ng commander sa ating bida ng diretsuhan. Dahil gusto niyang mag-iwan ng magandang impresyon kay Marquis Benedict. Pinaliwanag niya sa ating bida na hindi naman masama ang Southern Training Camp, pero hindi ito maihahambing sa marangyang buhay ng isang miyembro ng central government. Kaya gagawin niya ang lahat para ma-accommodate ang ating bida habang nandito siya. Sinabi niya sa kanya ang bilang kapalit, kapag nakilala niya si Marquis Benedict sa hinaharap, sabihin niya lang na pinagaan ni Viscount Vale Frank ang buhay niya sa Southern Training Camp. Iyon lang ang hinihiling niyang kapalit. Iniisip ng ating bida na walang dahilan para tanggihan ang ibinibigay niya sa kanya. Tingin ng ating bida na sinabi niya ito ng diretsahan sa kanya, kaya tingin niya na walang dahilan para tanggihan ang gusto niyang ibigay sa kanya. Sa labas ng pintuan ng opisina ng commander, umalis na ang ating bida pagkatapos siyang kausapin, pero biglang isang taong hinahanap ang ating bida. Ito si Henry Albert na matabang tao. Sinabi niya sa ating bida na nagkamali siya ng kinalaban. Tinanong niya sa ating bida kung alam niya ba kung anong pamilya ang pinagmulan niya. Sinabi niya na ito ay ang pamilya Frank, at dagdag pa niya na si Viscount Vale Frank ng Southern Training Camp ay ang uncle niya. Kaya tinanong niya sa kanya kung naintindihan niya ba ang pagkakamali niya. Pero ang ating bida ay walang pakialam kahit na uncle niya ang commander sa Southern Training Camp. Tinanong ni Henry kung seryoso ba siya na hindi niya naiintindihan kung ano ang nagawa niyang pagkakamali. Kaya pumunta na lang siya sa uncle niya para magsumbong, at sinabi sa ating bida na maghintay lang siya dyan sa labas ng pintuan. Tinawag niya ang uncle niya na si Frank, ang commander ng Southern Training Camp. Tinanong ni Frank kung bakit malungkot ang mukha ng pamangkin niya. Makikita na mahal ni Frank ang pamangkin niya. Tinanong niya sa uncle niya kung ano ang gagawin niya kung may nagbabanta sa buhay niya mula sa isang mababang pamilyang baron. Naririnig ng ating bida ang pinag-uusapan nila sa loob ng opisina ng commander, biglang nagalit ang commander at tinanong niya sa pamangkin niya kung sino ang nagbabanta sa kanya. Sinabi ni Henry sa uncle niya na sa kabilang pinto ang taong iyon. Galit na galit ang commander dahil pinagbabantaan ang pamangkin niya ng isang mababang pamilyang baron. Ang tinutukoy ni Henry ay si Roman Dimitri ang nagbabanta sa kanya, siya ang anak ng baron kaya bigla na lang siya napahinto. Sinampal niya ang kanyang pamangkin at natanggalan ito ng isang ngipin, dahil ang taong inaasahan niyang magkakaroon siya ng pagkakataong makalapit sa central government ay sinira ng pamangkin niya. Naguguluhan naman si Henry dahil bakit siya sinaktan ng pinakamamahal niyang uncle. Hello guys! Comment nyo nga sa ibaba kung anong reaksyon nyo sa video na ito, at huwag kalimutan i-like at mag-subscribe sa video ito, i-click ang notification bell para palaging tayo updated sa mga bagong content natin, dahil sobrang laking tulong nito sa ating channel. Maraming salamat!